Hi guys, good morning. And today is Sunday. So Sunday ngayon, the weather is makulimlim guys. Unlike kahapon na sobrang maaraw. That's why naglaba ako kahapon. Sobrang dami ng nilabhan ko since every once a week lang din naman akong naglalaba. So hindi siya mahirap gawin kasi nga hindi yung araw-araw. Kasi yung weather paiba-iba. Minsan maaraw, tas maya't maya uulan, tas mamaya na naman aaraw, mamaya uulan. So nakakapagod ah, magsampay. So for today's vlog, bibigyan natin ng pansin yung nagte-trending na issue ngayon diyan sa social media, yung 500 or yung 500 ba na worth 500 pesos na Noche Buena. Since alam niyo naman na nandito na tayo sa 21st century, so marami na tayong uh, mga ganyan na na-experience guys, lalo na dito sa atin, mostly sa politika. So before, let us compare. Compare muna natin noon at ngayon. So, noon kasi guys, wala namang mga ganyan, di ba? Wala namang mga binibigay yung gobyerno ng mga ganyang Noche Noche Buena or mga Christmas gifts, something like that. Noon is, kung ano lang yung meron tayo, kung ano yung mga ihahanda or kung ano lang yung mga naihahanda natin sa hapagkainan. Which is, ang mga Filipino naman, kahit walang handa or may handa, masaya sila. Kasi nga, as long as buo yung pamilya and walang nagkakasakit, 'di ba yun naman yung mostly na inaano natin, na pinoportray natin, na gusto natin na sa buong taon, walang nagkakasakit, kahit walang masyadong pera, walang pumapasok na income, ang importante, yung malusog tayo. So ngayon guys, marami ng mga gifts na galing sa mayor, galing sa mga politiko, hindi lang sa mga lokal, kahit yan din. So, yung sinasabi nila na kakasya ba or magkakasya ba yung 500 pesos na worth 500 pesos na pang Noche Buena. So, para sa akin guys, hindi ko naman nila lahat it is based on my opinion lang din naman na ako naman thankful ako. Magiging magpapasalamat ako kasi may mga binibigay na ganyan na 500 pesos na pang Noche Buena. But kasi nga ang mga Pilipino natututo tayo sa ating mga what I mean, we are stand on our own feet, na hindi tayo umaasa. Lumaki tayo sa ganong proseso ng buhay na tumatayo tayo sa mga sarili nating mga paa, which is kahit man may magbigay or wala, okay pa rin sa atin. Kasi nga, hindi tayo lumaki dun sa uh, proseso na kailangan may nakaalalay. Pero nga, yun nga guys, sa ibang dako naman, kaya tayo na mimihasa na ganyan kasi ginagawa ng mga politiko yung ganyang pakulo. Yung kunwari, kasi magbibigay sila ng mga ganyan, ng mga regalo, mga gifts, groceries, for the what reason? 'Di ba? Sila yung nagbibigay ng ideya sa mga tao, sa mga mamamayan na yung parang magde-demand sila na kailangan every Christmas kasi nga sila din naman ang unang gumawa niyan. Kung hindi nila ginawa niyan noon na kada Christmas nagbibigay sila, hindi naman natin alam kung ano yung magiging dahilan nila, kung ano yung agenda nila, no? Kasi nga sa atin, kapag ganyan, excited na tayong tumanggap. As long as botante ka nga, nagbibigay ka ng ID, pinapakita mo yung ID mo na ikaw ay botante, makukuha mo kung ano yung dapat para sa'yo. Pero ang tanong dito guys, yun bang magkakasya ba yung 500 pesos pang Noche Buena? So para sa akin guys, sa pagiging practical, kasya na yun. Kasi makakabili ka ng kalahating kilong pansit, kalahating kilo ng spaghetti, yung ganun lang guys, yung tamang-tama lang. Kasi paano ba natin may isasabi na yung pang Noche Buena, kailangan ba maraming handa? 'Di ba ang importante naman is yung may mapagsaluhan ang pamilya. Ano man yung pagkain na yan,
konti man yan. 'Di ba nga noon nga guys, sa atin, para sa akin lang ha, yung experience ko nung bata ako kasi nga, namulat din naman ako sa hindi naman masyadong angat sa buhay, hindi rin naman yung sobrang mahirap. Pero alam niyo ba guys, yung mga lolo't lola ko noon, ang importante kasi meron kang pandiba, yung tinapay, tapos may palaman yan, kung medyo may konting extra na cash, syempre mas masarap yung palaman, yung labos. Alam niyo ba yun, yung walang tatak na miyo, yung ganon. And then may kape, ganyan. O kaya noon pa guys, naaalala ko kapag Pasko, nag-aaros kaldo kami. Syempre, marami kaming mga alagang manok. So magkakatay yung lola't lolo ko ng manok, tapos mag-aaros kaldo, ayun na. Gigising kami ng alas 12, antayin namin yung alas 12, tapos dun na, nagsasalo-salo kami, is each, masaya na kami. So, kung yung tinatanong nila na 500 pesos, yun nga lang yung mga tao talaga na demanding. Na siguro, iniisip nila kung ano yung mabibili na ng 500, which is talaga naman na konti ang mabibili ng 500, lalo na sa panahon natin ngayon, guys. But, we have to make sure din naman na yung 500 pesos na yan is, kung tutuusin, oo nga, sa atin yan. Pero kung tutuusin, guys, wag tayong mag-expect mula sa gobyerno. Kasi nga, ilang beses na tayong nadismaya, di ba? So, para sa akin, guys, yung 500 pesos, depende na rin talaga sa tao kung paano siya pagkakasyain, kung paano niya pagkakasyain yung 500 pesos. Pero sa akin kasi, guys, depende lang din naman kung siyempre lalo na ngayon maraming mga balita na nangyayari lalo na sa politika dito sa atin na maraming mga nawawalang pera, kung sino-sino yung mga taong kumukuha ng mga pera sa mga pondo, something like that. So, alam nyo guys, mas maganda pa rin na magdepende tayo sa mga sarili natin. Huwag tayo magdepende sa mga sa politika. Pero sa susunod, sana maisip din nila na maraming mga Pilipino ang naapektuhan dahil sa mga kagagawan nila. So for more videos and vlogs, please follow my page, Gaze Vlog, and follow also my Facebook page, Maria Fargay Vlog. So, for more videos lang din, nagbibigay lang tayo ng insights and see you! Thank you for watching!